Ano na nga ba ang methamphetamine o kilala sa pangalang shabu? Alam natin na isa itong gamot/drug pero illegal. Bakit nga ba illegal ito? Balikan natin kung bakit ito ginawa, saan at sino. Methamphetamine was first synthesized o kung sa Tagalog ay pinagdugtong-dugtong ng mga chemical noong 1873 by Japanese chemist Nagai Nagayoshi. Ginawa ito as a man-made alternative to the natural stimulant ephedrine, with the original goal of developing a reliable oral medication to treat asthma, narcolepsy, and other respiratory conditions. Based use of general flu na nararamdam ng tao tulad ng lagnat, asthma, mga ganon, and over time na-discover nila na nakakapagpataas ito ng endurance and aggression. Kaya ginamit ito ng mga gobyerno para sa mga sundalo. Noong kasagsagan ng World War II sa mga sundalo para maging gising, ito ay nakaka-increase ng alertness, mas nagiging alerto ang mga sundalo, mas matagal silang mapagod sa bakbakan at mas agresibo. Hindi lang isang side ng kupunan ang gumamit nito. Lahat ng sundalo during ng World War II sa magkabilaang kupunan, including German, Japanese, British, and US troops, para sa mga mission na matagalan. At take note sa post-war era, in the 1950s it was legally manufactured and prescribed by doctors for weight loss, depression, and as an energy booster for shift workers. Kita mo yon? Ginagamit din ito ng mga trabahante sa pagtatrabaho. Lalo na yung mga may shift sa gabi. Kaya pala, alam na ikaw ha? At legal pa, no? At hindi mo akalain na galing ito sa tanim. Oo, tama ka nang narinig. Tanim na nagngangalang Ephedra sinica, commonly known as mahuang. Pinaprocess ito, kagaya lang ng cocaine. Pero kalaunan, hindi na ito ang ginagamit ng mga kartel para magproseso nito. Gumagamit na sila ng mga substance o chemical, gaya ng toxic industrial solvents, battery acid, and drain cleaner to create the drug. Bakit nga ba ito lumaganap at kalaunan naging illegal drugs? Dahil sa nakikita na ng mga tao na napaka-addictive nito at mas grabe yung side effects kesa sa dulot nitong paggagamot sa ating katawan. Para bang tinuturing na ito ng mga tao na pang-araw-araw nilang pagkain at hindi na sila nakakapag-isip o trabaho ng maayos kung hindi nakakagamit nito. Mas dumami ang crime rate and studies shows that people na high sa meth or shabu, mas mataas ang tsansa na nakakagawa ito ng masasamang gawain. Kaya tigil mo na yan. Mas nakaka-addict din ito kapag sinabayan mo ng scatter. Aray ko, alam mo ha.